Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililingap mo mga walang inaasahan kundi ikaw. Hindi maidarangal at hindi magiging banal ang sinumang sa iyo'y napapawalay. Dagdagan mo ang iyong kagandahan loob sa amin upang sa iyong pamumuno at pangangasiwang magiliw, mapakinabangan namin ang mga biyaya mo sa lupa bilang pagkakamit namin sa makalangit mong pagpapala sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Tayo po ay magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Jeremias, ipaalam mo sa bayan ang iyong kalungkutan. Sabihin mo, araw-gabi hindi na ako titigil ng pag-iyak, sapagkat malalim ang sugat ng aking bayan, sila'y lubhang nasaktan. Pag lumabas ako ng parang, nakikita ko ang mga nasawi sa digmaan. Pag ako'y pumunta sa mga bayan, naroon naman ang mga taong namamatay ng gutom. Patuloy sa paggala ang mga propeta at mga saserdote, subalit hindi nila alam kung ano ang kanilang ginagawa. Panginoon, lubusan mo bang itinakwil ang Huda? Napuot ka ba sa mga taga-Siyon? Bakit ganito kalubha ang parusa sa amin? Ano ba't wala kaming pag-asang gumaling? Ang hanap namin kapayapaan, ngunit nabigo kami. Inasam naming gumaling, ngunit katatakutan ang dumating. Panginoon, kinikilala namin ang aming kasamaan, ang pagtataksil ng aming mga magulang. Kaming lahat ay nagkasala sa iyo. Huwag mo kaming itakwil, alang-alang sa iyong pangalan. Huwag mong itulot na mapahiya ang Jerusalem, ang kinalalagyan ng marangal mong luklukan. Alalahanin mo ang iyong tipan. Huwag mo sana itong sirain. Hindi makagagawa ng ulan ang mga Diyos-Diyusa ng alimang bansa. Hindi makapagpapaambon man lamang ang sino man sa kanila. Panginoon, nasa iyo ang aming pag-asa.
sapagkat ikaw lamang ang makagagawa ng mga bagay na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos, salmong tugunan, dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Huwag mong parusahan kaming mga anak sa pagkakasala ng aming magulang. Ikaw ay mahabag sa mga lingkod mong pag-asa'y pumanaw. Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Mahabag ka sana kami ay tulungan, Panginoong Diyos na tagapagligtas. Dahil sa ngalan mo, kaming nagkasala at patawaring ganap, at ang pagpupuri sa iyo ng madlay hindi maglilikat. Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Iyong kahabagan ang mga bilanggong kanilang hinuli. Dinggin mo ang mga daing sa taglay mong lakas. Iligtas mo silang takdang papatayin. Kaming iyong lingkod, lingkod mo kaming parang mga tupa sa iyong pastulan. Magpupuring lagit, magpapasalamat sa iyong pangalan. Dahil sa pangalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Magsitayo po ang lahat. Salita ng Diyos ang buto na tanim ni Jesucristo upang tumubo sa tao. Hallelujah! Hallelujah! Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, iniwan na Jesus sa mga tao at pumasok sa bahay. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, "Ipaliwanag po ninyo sa amin ang talinghaga tungkol sa masasamang damo sa bukid." Ito ang tugon ni Jesus, "Ang anak ng tao ang naghahasik ng mabuting binhi. Ang bukid ay ang sanlibutan. Ang mga taong pinaghaharian ng Diyos ang mabuting binhi, at ang mga taong pinaghaharian ng dyablo ang masasamang damo. Ang kaaway na naghasik ng mga iyon ay walang iba kundi ang dyablo. Ang pag-aani ay ang katapusan ng daigdig, at ang mga anghel ang mga tagapag-ani. Kung paanong iniipon ang mga damo at sinusunog, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Susuguin ng anak ng tao ang kanyang mga anghel at iipunan nila mula sa kanyang pinaghaharian ang lahat na nagiging sanhi ng pagkakasala at ang lahat na gumagawa ng masama, at iahagis sa maningas na pugon. Do'y mananangis sila at mangangalit ang kanilang ngipin, at magliliwanag na parang araw ang mga matuwid sa kaharian ng kanilang Ama. Ang may pandinig ay makinig." Mga kapatid, ang mabuting balita ng kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat, sa mga parishioners po, sa mga pilgrims at mga bisita. Maligayang pagdating po sa parokya at pambansang dambana ng Santo Padre Pio.
Welcome po sa inyong lahat. Sa karanasan po ng tao, lalo na po tayo bilang isang tao, bawat isa po sa atin ay may mga kahinaan. Bawat isa po sa atin may mga kapulaan. Hindi po tayo perpekto. Kaya kung titingnan po natin, ang bawat isa po sa atin ay nagkakamali. Hindi pwedeng hindi magkamali. Ngayon, pag ikaw ay nagkakamali, pag ikaw ay nagkakasala, o sabihin po natin, kung marami kang problema, kung marami kang iniisip, at sa yung damdamin, ikaw ay bigat na. Parang sabihin po natin, na madalas mong sinasabi, parang dala mo ang mundo. Parang bigat ka na sa mundong iyong dinadala. Kung ganun po ang sitwasyon ng tao, saan po siya madalas pumupunta? Sino ang kakausapin niya? Sino ang gusto niyang kausapin o sabihan ng kanyang nararamdaman? Usually po o madalas, pumupunta tayo sa mga taong mapagkakatiwalaan natin. Best friends po natin, kababata po natin. Kasi po ang isang taong maraming dala o bigat, ang gusto po niya meron siyang kausap, meron siyang mapagsabihan ng kanyang daladalang sa buhay. Kaya kung ang minsan naman po, ang tao po, umiiwas, pumupunta sa iba't ibang lugar, sabihin na po nag-unwind. Sabihin po natin, minsan, dinadaan lang sa bisyo, maaaring nagiinom, maaaring nagarilyo, o nagsusolo. So may kanya-kanya pong pamamaraan. Kaya sa realidad ng buhay, pag may bigat po talaga, kahit anong pagtakas mo, pagbalik mo, mabigat pa rin. Dahil hindi tayo nagbubukas ng ating damdamin sa bawat isa. Kasi nga po, may takot. Katulad po sa ating unang pagbasa, narinig po natin ang bigat ng kalooban ng Diyos. At ang bigat ng kalooban nito ay ang pakikipag-usap kay Propeta Jeremias, na kung saan sinabi ng ating Panginoong Diyos, na at ang sabi niya, ipaalam mo sa bayan ng iyong kalungkutan, sabihin mo, araw-gabi hindi na ako titigil ng pag-iyak. Ibig sabihin, ang Diyos nagseselos sa ginawa ng mga Hudyo at mga Israelita. Lahat ibinigay ng Diyos, pero patuloy pa rin silang sinasaktan ng Diyos na nagpalaya sa pagkaalipin sa Ehipto. At dahil dito, sa pag-usap kay Propeta Jeremias, sinabi naman po ni Jeremias, Panginoon, lubusan mo na ba kaming itatakwil? Lubusan mo na ba kaming hindi patatawarin? Lubusan mo na bang gagawin ang lahat para hindi mo kami nating makabalik sa iyo? Yung pag-uusap po ng dalawa ay isa sa pamamaraan na kung saan ang mga propeta naman talaga ang kinakausap ng Diyos. Kaya kung titingnan po natin sa buhay po natin, pag ikaw may kausap na tao, dahil mabigat ang iyong damdamin, ano madalas mong ginagawa? Magsasalita ka pa lang, luluha ka na. Kahit hindi ka magsalita, at nakita mo yung tao mapagkakatiwalaan mo, hahagulhul ka na. Kasi di mo lang pwede siyang ilabas eh. Katulad din ng ating Panginoong Diyos. Ang kanyang nararamdaman ay sinabi kay Propeta Jeremias. At si Jeremias na may nagdasal sa harapan ng ating Panginoon. At ang kanyang dasal sa harapan ng ating Panginoon, huwag mo sanang kalilimutan ang tipan na pangako mo sa amin. Na patuloy mo kaming puprotektahan at mamahalin.
sa kabila ng aming kahinaan, sa kabila ng aming pagkakamali. Kaya sa buhay po natin, ganito din po tayo. Kaya nga every time na tayo magdarasal, sa harapan ng ating Panginoon, lalo na kung ikaw bigat na, kahit wala ka pang salita nagbumula sa iyong bibig, makatingin ka lang sa tabernacle, nakatingin ka lang sa krus ni Kristo na nakapako sa krus, luluha ka na. So yung pagluha mo ay isang pagluha na kung saan humihingi ng kalinga. At bawat luha na lumalaglag sa iyong mga mata ay isang luhang makapagpapalaya sa iyong nararamdaman. Ganon din po tayong tao. Pag tayo ay lumuha, it's not a matter na ikay mahina. It's not a matter na kung saan ay sinasabi po nating hindi mo kaya. Kasi nga po, ang isang pagluha na nagmula sa iyong puso ay isang pagluha na ang iyong pagtanggap sa iyong kahinaan. Pero sa pagtanggap mo ng kahinaan, pagkatapos noon, magiging malaya at liwanag na ang iyong isip at puso. Kaya wag tayong matakot na lumuha habang tayo ay nagdarasal, habang tayo ay nag-share sa ating mga suliranin, sa ating mahal sa buhay. Kasi yun po ang way ng paghilom para yung iyong pananangis ay magkaroon ng kapayapaan. Tulad po natin sa buhay, ay naman po naman natin talaga na habang paano may dinadala tayong bigat sa ating damdamin. Kaya nga every time na tayo nagdarasal, laging hiling natin sa Panginoon, bahala ka na, ilaban mo ako dahil lumalaban ako ng patas. At ang Panginoon ay marunong makinig. At sa kanyang pakikinig, ang bawat isa po sa atin ay laging pinagpapala. Katulad na lamang po sa ating ebanghelyo, ang talinghaga na sinasabi ng mga apostol. Ano po bang ibig sabihin ng talinghagang masasamang damo? Pinaliwanag ng ating Panginoong Yesus, ang anak ng tao ay nagasik ng mabuting binhi. Kung meron mang masasamang damo, kalaban yun, kaaway yun, at iyon ay ang dyablo. Kaya wag po natin sanang gawin ito sa ating buhay. Evil exists. So, kung ang masama ay nag-i-exist, ano ang dapat natin gawin? Kasi from the very beginning, mabuti ang binhi ng Panginoon at yun ang salita ng Diyos. Kaya nga itong bukid ay sanlibutan. Ang lupang ating ginagalawan ay bukid ng ating Panginoon. Kaya nga po ang mundo ay puno ng tukso, puno ng pagkakamali. Pero sa sanlibutan, ipinapaalaala sa atin ng Panginoon, ikaw ang mamimili kung ano ang gusto mo sa iyong buhay. Ikaw ang mamimili kung ano ang gusto mo mangyari sa iyong buhay. Kaya mahalaga po talaga na lagi tayo nananalig at nagdarasal every time tayo nagkakaroon ng mga decision sa buhay. Hindi basta-basta tayo pwedeng magdesisyon. Hindi rin tayo basta-basta magdesisyon na kung saan malungkot tayo at masaya. Kinakailangan kung tayo magdedesisyon sa ating buhay, kinakailangan maging maganda ang sitwasyon ng ating isip at puso na merong kasamang panalangin at pananalig sa Diyos. Sa ating ebanghelyo, laging pinapaalaala sa atin ng Panginoon. Ang tagapag-ani ay ang mga anghel. Narinig po natin na darating ang panahon, pag dumating na ang pag-aani, titipunin ng mga anghel ang alin, ang mga damo na kung saan masasama at ito'y liligpitin at susunugin sa isang pugon na mainit at ang mga matutuwid naman ay isasama sa kanyang kaharian at magkakaroon ng liwanag at kasaganaan sa kanyang kaharian. Ano ba ang dapat nating piliin? Nasa atin po ang pagpili kung dapat ba natin gawin ang kabutihan o ang kasamaan. So sa bawat buhay po natin, tulad po ng sinabi ko, lahat po tayo ay nagkakamali. Pero pinapaalala sa atin ng ating Panginoon, hindi siya nagbigay ng kasamaan sa sanlibutan. Kung siya ang nagbigay ng kasamaan sa sanlibutan ay dyablo.
Ngayon, kung ang papanigan natin ay diablo, ibig sabihin, pinili mo na ikay maging masama. Kaya ang tao, kung titingnan po natin, hindi plano ng Diyos na ang bawat isa po sa atin ay piliin ang kasamaan. Ang talagang plano ng ating Panginoon ay ang pagiging isang mabuting binhi. Yung salita, yung mga utos at kalooban ng ating Panginoon ang dapat nating sundin. Ipinapalaala sa atin na malakas ang kalaban, pero mas malakas ang Diyos kaysa kalaban. Kaya sa buhay po natin habang tayo naglalakbay, marami tayong may encountered o marami tayong makakasalubong dyan. Marami tayong makikita, marami tayong madarama na yan. Malalaman natin kung authentic siya o hindi totoo o sa lipunan o hindi totoo sa buhay. Kaya sa mga pagkakataon pong ito bilang isang tinawag ng ating Panginoon, sabi nga po, ang may tainga ay dapat nakikinig. Ang may pandinig ay dapat nakikinig. At ito ang palaala sa atin. Habang tayo nabubuhay, dapat mayroon tayong puso. Habang tayo naglalakbay, dapat may mapayapa tayong puso. At habang tayo sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon, dapat ang puso po natin ay para sa Kanya, hindi para sa diablo o hindi para sa kasamaan, kundi from the very beginning, ang Kanyang salita ay mabuti. At kung ang salita ay mabuti, ito ay nagbibigay ng sigla, ito ay nagbibigay ng buhay, kaliwanagan at kapayapaan sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid o papaghahain natin kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo, Ama naming lumikha, tanggapin mo mga alay na sa iyo rin nagmula at ngayon aming inihahanda sa iyong dambana upang sa aming ginaganap na pagdiriwang ang iyong pagdingap ay magtaguyod sa tanan at magpabanal sa aming pamumuhay sa kasalukuyan at mag-akay sa amin sa ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuloy nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mo ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin, ang nakikinabang ay kami rin ng iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng anak na minamahal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nabubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos.
Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalang kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu. Gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusaloob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yung pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni iyong anak at inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon ng aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Bereng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ng kanyang kalisinisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Mga kapatid, bilang sambayan ng Kristiyanong binuo ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang ngalan, awitin natin na lakas loob ang panalangin tinuro sa atin. Ang
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw na nagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yeso Kristo. Sapagkat iyong ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapulihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwang ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, may ngiti po sa ating mga labi. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang ating Panginoong Heso Kristo, ang katawan at dugo. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, mapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. We adore you, we believe in you, oh Lord. Deliver us, save us, oh Lord. Console us, Lord. Grant us your Spirit. Open us to hope, Lord. True God and true man, truly present in the Eucharist. For you we believe in you, oh Lord. Deliver us, save us, oh Lord. Console us, Lord. Grant us your Spirit. Open us to hope, Lord. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagsaluhan namin sa banal na pakikinabang
ang alaalang walang kupas ng iyong anak na nag-alay ng sarili niyang buhay para sa aming kaligtasan. Ipagkaloob mong ito ay magdulot ng pag-unlad sa ipinamana niya sa aming pagliligtas bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po'y binibilin kalusugan at kabuhayan. Banggitin ng tahimik ang mga personal na kahilingan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magdilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Ama, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po naming ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio noong siya ay nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo, inaanyayahan ng lahat ng nagnanais maging kasapi ng konfradiya ni Santo Padre Pio, isang samahan na nangunguna sa pagdarasal at debosyon sa Kanya. Kayo po ay makipag-ugnayan lamang sa ating opisina para sa pagpapalista at mga detalye. Ikaapat, ngayong Sabado, ika-1 ng Agosto, ay unang Sabado ng buwan. Mayroon po tayong prosesyon sa karangalan ng Mahal na Birhen ng mga biyaya sa ganap na 5 ng umaga. Nasisimulan natin sa may harap ng Fountain of Hope. Ang mga sasama ay inaanyayahang magdala ng kandilang may pansalo. 5, malugod po namin kayong inaanyayahan na maging kabahagi ng ating paghahanda sa nalalapit na opisyal na deklarasyon ng ating dambana bilang International Shrine sa pamamagitan ng inyong suporta sa ating mga gawain. Ang ating mga tagapaglingkod ay namamahagi ng mga sobre para sa mga nagnanais magbigay ng kanilang tulong at handog. Kung nais naman po ninyong magbahagi ng personal na donasyon o anumang uri ng suporta, maaari po kayong makipag-ugnayan sa ating opisina. Maraming salamat po sa inyong bukas palad na pakikiisa, panalangin at patuloy na pagmamahal sa ating dambana. Naway pagpalain kayo ng poong may kapal sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim ng pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang buka na lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo yung bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin at dasalan na nagpapalaala na iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal, gamit ang mga ito, ay magtamo na iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanal at aral ni Kristo at ng mga santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka.
Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Paalaala po sa ating lahat na maging mapagmatyag at mag-ingat laban sa mga magnanakaw at mga tao na namantala sa kapwa, lalo na po sa mga PWD, senior citizens, at mga walang kakayahang ipagtanggol ang kanilang sarili. Hinikayat po namin na ang bawat isa na magmalasakit at magbantayan kung may mapansin pong kahina-hinalang kilos at pangyayari, agad po itong ipagbigay alam sa kinaukulan upang maiwasan ang anumang kapahamakan. Maraming salamat po at naway manatili tayong ligtas at pinagpapala ng Diyos sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo at din. pagpalain kayong lahat na makapangyarihan Diyos kasama na inyong pamilya, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin sa inyong pag-alis ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.